Hello pong muli mga katambay, mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga katambay, ito po, na komentuhan po natin yung napakatapang po at talagang napakahusay na abogado. Ang grupo po ng Makabayan Black. Grupo po yata ito at sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ay napakatapang na po. At talagang nagpakulong po sa Kamara, sa institusyon po ng Kamara ng House of Representatives. Nagpakulong po, nagcontempt po, kinontempt po ni Franz Castro ang Chief of Staff ng Vice President na si Zulaika Lopez, mga katambay. Dahil hindi niya raw po nagugustuhan ang mga sagot. Hindi siya happy sa mga sagot nito. Hindi siya masaya. Kaya napakagaling po, no? Talagang confidential fan ng Vice President. Ibang klase pamumulitika. Talagang hindi po nila tatantanan, mga katambay. I-contempt nyo na rin ang Vice President, Franz, ang isang convicted ng child abuse, nagahari po at napakatapang at nakapag-contempt pa sa Kamara ang isang convicted ng child abuse. Pakinggan po natin, mga katambay, ang convicted ng child abuse sa Kamara. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Ah, Nandun ka sa likod ni VP. opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Naniniwala po ba tayo doon, mga katambay, na walang papel ang Speaker sa pagbusisi ng confidential fund ng Vice President at ang pagtuliksa at pagtugis po sa war on drugs at ng EJK ng dating Pangulong Duterte? Naniniwala po kayo sa isang aktivista sa sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, Makabayan Black, isang convicted ng child abuse? Maniniwala ang taong bayan sa sinasabi po ng taong ito na napakatagal na pong nahandyan at convicted na? Maniniwala po tayo sa salita po ng isang convicted ng child abuse? Totoo ang kanya sinasabi? Unbelievable. Hindi lang naman OVP. Kung mapapakinggan nyo ko, ang Makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Tama, kinikriticize, pero iniimbestigahan nyo ba? Ang tanong, nag-iimbestiga po ba kayo? Convicted ng child abuse, Franz Castro. Nag-iimbestiga ba ang Makabayan Black katulad ng ginagawa nyo? Puspusan, walang lubay, Franz, convicted ng child abuse? Hanggang salita ka lang. Hanggang salita ka lang. Hindi mo pinakikita, hindi nakikita ng taong bayan na kung paano ginagawa nyo sa Vice President pagbusisi. Nasaan na yung sinasabi mo, kinu-question mo rin ang confidential ng iba. Nasaan na ang pagbusisi? Nasaan? Kung ang COA nga mismo sinasabi, hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos sa kanilang audit sa paggastos ng OBP nung siya ay DepEd Secretary. Pero kayo, may konklusyon na. Pag hindi nyo nagustuhan ang inyong konklusyon, contempt ang inyong ipapataw para kayong korte. Bakit si dating Pangulong Duterte hindi nyo kinontempt? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa 2 letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrought out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko?
Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement utilization. Hindi. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no? Yung 100. Ang gusto kasi mangyari ng Quadcom Committee, yung gusto nilang sagot. Kasi yes or no kadalasan yan. Ang gusto nilang makuha, yung gusto nilang sagot. Hindi ka pwedeng magsalita, hindi mo pwede ipaliwanag, hindi ka pwedeng mga tuwiran. Ganyan po ang hearing dyan sa Kamara eh. Kaya ano po yan? Alam mo na pamumulitika po yan ang habol ng Kamara. Tapos ang mag-hearing sa'yo, ang mag-iimbestiga sa'yo, isang convicted. Tapos miyembro yata ng CPP, NPA, NDF. Yan ang mag-iimbestiga sa'yo. Convicted. 25 na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue. Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization disbursement of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Tingnan niyo po mga katwiran, no? Talaga. Magkukumbida ka ng resource person dyan. Tapos hindi mo paniniwalaan. Ang paniniwalaan mo lang, sarili mo. Kung ano yung nasa utak mo. Bakit ka pa nangumbida ng resource person dyan, Franz? Di ba? Ikaw rin naman pala maniniwala. Wala ka naman palang paniniwala, kundi sarili mo lang pala. Ibang klase ka. Dapat talaga hindi ka napuntahan pagka ganyan kayo. Di ba? Unbelievable. Nagsasalita tapos may sasabihin ng resource person. Tapos di mo paniniwalaan. Ano pa silbi ng resource person yan? Nakukumbidahin mo. Wala rin palang kalatoy-latoy. Ayan po. Ang So convicted. naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It Uh, is not private. yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan. O tama, ikaw ba nag-audit? Ikaw ba auditor? CPA ka ba? CPA ka ba? Franz, CPA ka? Ang bihira, oh. Nahandya ka sa kamera, naging editor ka na. Trabaho ng mga CPA yan. Franz, hindi trabaho ng CPP, NPA, NDF yan. Hindi trabaho ng convicted ng child abuse yan, mga katambay. Nagpapakakowa ka. Ibang klase ka. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, pino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga no. But of course, O kaya nga bakit hindi mo kalkalin din? Gusto mo palang malaman ng speaker, ng Senate, ng Congress. Bakit di nyo kalkalin din ang confidential pa ng presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House, at pati na ikaw? Kaya may panapanahon lang po kasi yan panapanahon. Dahil ngayon, panahon po nila ngayon. Panahon po ng ganitong diskarte. Diskarte po kasi ito ng bagong Pilipinas, ganitong diskarte. Hindi po sila para maglingkod sa atin. Ang trabaho po kasi ngayon, hindi maglingkod, mamuliti ka. position namin i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons.
Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena duces tecum? If Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney yes, Lopez. if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, command. Di ba, napakahusay pa dyan sa abogado, no? Si Franz. Abogado ba si Franz? Di ba hindi? Ang galing, mas matalino pa sa abogado, mga katambay. Isang convicted na child abuse at isang grupo ng Makabayan Black. Matalino. Na yan para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor. Grabe magsalita si Franz, ano? Siga-siga daw ba ang Office of the Vice President? Siga-siga. Talagang parang nasa bundok, ano? Siga-siga, ibang klase. Paano ka pupunta sa mga ganitong hearing? Alam mo na nga bias na itong hearing na ito, di ba? Antimano, may conclusion na sila. Conclusion na ikaw nagkasala na dito sa For them to ginagawang hearing na consider ito. our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga. Kaya nga ang ginagawa nyo, investigasyon lang para kayong NBI, mga pulis. Di ba sabi ni dating Pangulong Duterte, para kayong mga pulis. Hindi nyo naman trabaho yan. Nagpapakakowa kayo, ibang klase kayo. Tapos sinisingle out nyo lang ang Vice President. Samantalang ang Pangulo, bilyon, hindi bababa 10 bilyon. Dapat pinagsabay nyo. Ang Presidente at ang Vice President, pinagsabay nyo sana hearing ng Intel and Confidential Fund. Castro, Franz, convicted ng child abuse. Kaya lang hindi naman nila gagawin yan Dahil kailangan lang nila pabagsakin ng Vice President. Diba? Dahil sinabi na rin mismo ng mga congressman yan politika. Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Your Duly seconded? Is there any objection? Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Nakita nyo po, kung paano po nila barasuhin at hindi irespeto ang mga resource person nila.
Contempt. Ang tapang, ano? Franz Castro, kinontempt ang Chief of Staff ng si Attorney Zulaika Lopez. Ang galing, ano? Ibang klase. Ibang klase na po ang isang convicted at miyembro po ng CPP, NPA, NDF, convicted ng child abuse. At nakita na po natin ang hearing. Ang hearing po, di ba? Ano po aasahan pa ng Vice President dito? Dahil dito po, wala naman, hindi man po nila lulubayan ito itong confidential fund. Kahit mismo ang COA, hindi po nagsasabi na masama ang paggastos at merong nakitang korupsyon. Wala. Hindi pa nga tapos ang kanilang mga audit. Hindi pa tapos ang audit nila dito po sa DepEd. Kaya nga lang po, ang politika sa ating bansa, lalo pagpasok ng bagong Pilipinas at nagkaroon po ng speaker, ng pinsan, ng Pangulo, yan na po ang sinapit po ng Vice President. Yung sinasabi unity team. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob, lalo pagka naibalik na kapangyarihan. Yan po yata ang legacy at tatak. Yan po yata ang ugali. Ganyan po pala talaga. Kaya, ganito ang ugali talaga. At ganyan po, mamulitika pala talaga. Kaya, ang isang Romualdez, Araneta at Marcos, mga tambay, nasa dugo na po yata nila. Kaya, nasa dugo na pala nila. Pagka nakuha ang kapangyarihan, ayaw nang mawala. Ganun po pala sila. Kaya lang, malapit na Malapit na po ang halalan. Franz, tandaan mo yan, Franz. Ang mga Pilipino, sa tingin mo, natutuwa sa ginagawa nyo sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte, kay Vice President, natutuwa sa ginagawa nyo sa pinakakatiwalaan ng mga Pilipino. Kayo lang ang nahandyan. Ilan lang kayong mga congressman. Ilan lang kayo. Ikumpara mo sa botante na nagtitiwala sa Vice President. Mahigit 32 million ang bumoto dyan, Franz. Baka akala mo yung 30 million na yon, nawawala na yon. Kahit sabihin mo mawala na ron. Mawala na ang kalahati ron. Malaki pa rin yon. Sabihin mo na lang. Pero sa ginagawa nyo po, baka mas sigit pa. Mas sigit pa ang nagtitiwala ngayon sa ginawa niyong trabaho. Trabaho ng institusyon ng Kamara at Senado, trabaho ng executive ng Pangulo at ng mga ahensya nito. Nakita po ng mga Pilipino ang ginawa niyong trabaho sa mga Pilipino sa loob ng 3 taon. Puro pamumulitika. Tapos ang tatapang po ngayon ng taong gobyerno natin, mga katambay. Iba po sila maglingkod ngayon. Ang pinaglilingkuran po nila, hindi na po Pilipino, mga politiko. Politiko po, hindi mga Pilipinong taxpayer ang pinaglilingkuran po nila. May mga kanya-kanya na po silang agenda bilang politiko. Kailangan po kasi nasa kumpas. Hindi na po tanga. Hindi tanga ang mga Pilipino. Nasasabihin mo wala kinalaman speaker dyan, Franz. Tapos kami maniniwala sa iyo na isang convicted at sumusuporta at miyembro pa. Ayon sa Vice President, miyembro ka pa ng CPP, NPA, NDF. Paniniwalaan ka namin na lahat na sinasabi mo, lahat ng ginagawa mong hearing ay totoo. Ginagawa nyo dyan, impossible. Mahiya ka sa balat mo, Franz. Kung sinasabi mo na kinu-question nyo rin, tinitingnan nyo rin ang ibang confidential fund, iniimbestigahan nyo ba? Tinitingnan nyo lang. Pinalalagpas nyo lang. Di ba? Ilang taon na? Meron po ba kayong kinwestiyon? Meron ba kayong inimbestigahan? Kahit isa lang. Meron ba? Senate President? O sabihin mo isang congressman dyan at isang senador, sinilip nyo ba confidential fund yan? Lalo-lalo ang Pangulo, di ba? Hindi. Kaya wag niyong bobohin. Wag mong tangahin at ginagawang bobo ang mga Pilipino, Franz. May araw ka rin sa mga Pilipino. Hindi lahat ng pagkakataon sa inyo. Lalo kayo, Kamakabayan Black, yung grupo nyo. Sa tingin nyo, nagugustuhan ng mga Pilipino yung pinaggagawa nyong trabaho sa mga Duterte na naglilingkod ng napakasipag sa mga Pilipino. At ang ginawang legacy ng dating Pangulo, ang ama ng Vice President. Pero mga wala kayong utang na loob sa katulad ng dating Pangulong Duterte. At isang Vice President na nagpanalo, nagluklok sa Malacanang, sa pamilya Marcos. Ibang klaseng tumanaw ng utang na loob pala. Ay sinasabi nga lagi ni Kamanong, ibang klaseng tao,
Ibang klaseng pamilya po pala ang Romualdez, Araneta, Marcos. Lalo sa pagtanaw ng utang na loob. Ganito po pala sila. Talagang pababagsakin ka pala. Pag ikaw ay tinik, pag ikaw ang tinik sa kanilang mga sinasabing ayaw ng mawalang kapangyarihan, gagawin at gagawin lahat. Lahat ng asset ng gobyerno, pagagalawin para lang bumagsak ka. Kaya Franz Castro, ngayon matapang ka dyan, napakatapang mo dyan sa kamera. Hintayin mo, pagbalik ng mga Duterte, ipakita mo pa rin ang tapang mo, Franz, yung contempt. Ibang klase kayo. Mismo ang Supreme Court sinasabi, hindi kayo korte. Puro kayo contempt. Ang resource person, ang ayon sa Korte Suprema, ginagalang yan, inirerespeto. Pero pagdating sa inyo, hindi na makikorte, legislative, kumukuha lang kayo ng mga ideas, pero ang ginagawa nyo, para na kayong mga NBI, para kayong mga pulis, mga investigador, para kayong mga prosecutor, para kayong mga wes. Pagka hindi nyo gusto ang sagot sa inyo, contempt. Pambihira kayo. Ibang klase kayo. Sana tumagal ka pa riyan. Tumagal pa kayo. Good luck na lang sa inyo. Bilog ang bola. Pagtalbog niyan, baka nasa ilalim ka na. Franz. Muli po mga katambay, talagang nakaagigil lang pagka ganito ang tinatrabaho ng mga politiko. Mga katambay, wala na pong araw na lumipas. Ito lang po ang binigay sa atin ng mga hinayupak na ito, mga katambay. Mga lintik na ito. Ibang klase ito, mga hinayupak na ito, magtrabaho. Laki-laki ng problema ng bansa, kahirapan, kawalan ng trabaho. Ang tinatrabaho nila, kung sino pa yung nagtatrabaho na matino ng taong gobyerno, kung sino pa yung matino. Talaga ibang klase kayo. Parang kayo na lang nakakita. Nakakita kayo ng mali. Ang sarap makabatok. Kung ito'y anak ko, may gulpi sarado sa palo sa akin ito. Kung anak ko to. Kung sino pa'y gumagawa ng tama, siya pa sinisiraan mo. Mapapalo ko talaga na isang hagupit ito. Kasi ang taong bayan kasi nakakita tayong mga Pilipino, nakikita natin ang trabaho. Di ba? Tapos nakikita natin yung ginagawa nilang pamumulitika, di ba? Kasi, nag-iimbestiga ng confidential fund. May mas malaking confidential fund. Nandiyan ang Pangulo. Hindi mo imbestiga. Nandiyan ang Speaker. Nandiyan ang Senate President. Nandiyan rin kayo. Lahat kayo may confidential fund. May confidential lahat ng senador. Bakit hindi mo pagsabay-sabay imbestigahan? Total, hindi naman kayo nagtatrabaho. Ang tinatrabaho nyo lang naman ay puro ganyan. Di sana pagsabay-sabay nyo na. Kaya napaghahalata kayo Tapos maghuhugas kayo ng kamay sa amin mga Pilipino na kesyo hindi kasama speaker dito. Lokohin mo. Malabo ka pa sa sabaw ng pusit, Franz. Napakalabo pa sabaw ng pusit ang mga sagot mo, mga katwiran mo. Wala nang maniniwala sa iyo. Kahit pusit, hindi maniniwala sa iyo, Franz. Muli po si Katambay Manong. Ngayon po, nabalitaan natin ang napakatapang. Nakita natin ang napakatapang na convicted ng child abuse na nagpataw ng contempt sa Chief of Staff ng Vice President na si Zulaika Lopez, mga katambay. Ito po, tatagal po ito, mga ilang araw po kasi anong araw na po tayo ngayon? Kaya ito po, sa next week na po ito, yung nila ilalabas yan, mga katambay. Isang abogado, kinontempt. Isang abogado. Ang nag-contempt, isang convicted pa, isang convicted na child abuse ang nag-contempt sa isang abogado. Ibang klase po ang representative, ang isang Franz Castro. Maraming salamat po mga katambay sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayan Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga katambay. Konting taste na lang po. Konting taste na lang mga katambay, mga kababayan. Matatapos din ang ginagawa po nila sa ating bansa na sobrang tatapang. Akala mo mga hari. May katapusan din po yan. Wala naman pong forever. Muli po, paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.